Amen. Praise the Lord. It's better this way. Hindi kayo mapagod na nakaganon. Nakakangawit din sa leeg. Magandang gabi, mga kapatid. Amen. Salamat sa Diyos na tayo ay muling nagkasama-sama. Ang kagalakan natin ay ang mag-aral ng salita ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Naalala ko habang tayo ay umaawit kanina, alam nyo, nung mga kabataan natin, ako po o kami, ng mga taga-Angeles noon, ay katulad ni Brother Rene, ay nag-a-attend kami ng midweek service sa Binondo noon. Wala pa kaming mga kanya-kanyang sasakyan. Namamasahe lang tayo sa Philippine Rabbit. No? Aalis tayo ng hapon para makaabot tayo ng evening service. Mga kapatid, sa Binondo, no? Philippine Rabbit, ang abang natin dyan sa may Angeles, no? Tapos ang baba natin sa may Avenida. Tapos maglalakad ka pa noon, mga kapatid, no? Para makaabot ka. Kasi minsan yung pamasahe mo, tinatansya mo lang eh. No? At pagka maaga-aga kang dumating, meron akong paboritong Chinese restaurant doon. Kakain ako ng konti. Meron silang rice bowl na may, ano ba tawag dyan? May ulam na. Yung Chinese restaurant ng pangalan, Sikesengwa. Alam ni Brother William yan eh. No? At doon ako kumakain. At tapos aabot kami ng service, mga kapatid. No? Kaya hindi hadlang ang layo, ang distansya. Basta gusto mong mag-attend sa gawain ng Panginoon, makakarating ka, mga kapatid. Amen po? At every Tuesday, meron tayong online Bible study. Meron po kasing mga taga-ibang denomination na interested matuto ng Bible prophecy. So, upon their request, ako po ay nagpa-unlock, no, sa Zoom, and that ginagawa ko na ring FB Live para mas maraming makarinig. No? So, nag-start kami last Friday. Tapos noong Tuesday, ang ating pong inaaral ay yung 70 Weeks of Daniel. And then kagabi ay yung The Valley of Dry Bones. No? Marami pong nag-join sa FB Live tsaka sa Zoom. No? At ito namang Friday, yung pamilya ng Marzan at Nugid sa side nila Brother Marvin ay nag-open ng Bible study. Kasi may nangyari sa church nila eh. So yung kanyang mga kapatid na kanyang pinagpipray na maliwanagan sa mensahe natin ay nagpa-unlock sila this coming Friday. At mukhang yung mga ibang taga-Bethel Baptist ay magjo-join. No? So hindi ko naman kayo pwedeng imbitahin lahat dahil maliit lang yung bahay at nila. Hindi ko rin alam. No? Baka masyadong mapuno yung lugar, mga kapatid. No? Kung hindi man kayo makadalo, isama na lang po ninyo sa prayers, mga kapatid. Doon galing sila, Sister Guy at saka sila Brother Eric, no? Yung buong Nugid, dyan po halos lahat galing sa Bethel Baptist, sa may Mountain View. Mountain View, no? So, pag-pray natin dahil meron silang impression sa atin na tayo ay mga oneness. Hindi ko naman alam kung alam nila yung ibig sabihin ng oneness, no? Yan minsan bato-bato lang na salita. Pag tinanong mo naman kung ano yung oneness, di naman nila alam. At di naman tayo oneness, mga kapatid. We believe in one God, but we are not oneness, no? Yun po kasi ang kumakalat din dito sa Angeles, no? Pag sinabi mong Tabernacle of Jesus Christ, ang label nila sa atin ay mga oneness tayo, mga kapatid. Para bang nakakatakot yung salitang oneness, ano? Mas nakakatakot yung salitang Trinitarian kasi walang-wala sa Biblia yun di ba? Mga kapatid. Kaya, alam nyo, itong panahon natin ngayon ng mga tao, hindi na sila nagfa-fact check no? They just believe whatever they hear and they don't investigate anymore. No? At yan po yung mga sitwasyon natin ngayon. Kung wala kayo nung Wednesday, hindi ko na uulitin yung pinag-aralan natin dahil wala kayo.
Sorry kayo, no? Magbalikan na lang ninyo yung amin pong recorded message, no? Anong part na tayo, mga brothers? Parang palagi tayong part 5, ah. Sigurado kayo? Part 5 tayo? Okay, sige. Ha? Okay. Whatever. Tayo po ay nag-aaral ng character of a mature Christian. No, ang mga nature. No, paano ba ang katangian ng isang mature na mananampalataya? Ang sabi ko nga sa aking introduction, kapag ikaw ay isinilang sa sambahayan ng Diyos, hindi pwedeng manatili kang baby. Tulad ni Zion, hindi pwedeng naka-stroller yan all throughout his life. Di ba? Ngayon, inaantabayan na ng magulang niya, binibit-bit, napaka-maselan. No? Pagka inaalagaan mo yung baby, talagang ingat na ingat ka sa pagkarga. Baka may mabaling buto. No? So many, very delicate ang pag-aalaga ng infants. Ganon din yan sa church, mga kapatid. So, the natural types the spiritual. No? Pagka infant kayo, talagang ang attention ay nasa inyo, pero hindi habang panahon na kayo ay binibigyan ng attention. Dahil even in the natural, pag kayo ay lumaki na, ay nagiging asset na kayo ng pamilya, you try to contribute and extend help para maging magaan ang mga pasanin ng mga magulang. At ang atin pong teksto nung nakaraang Wednesday ay sa John chapter 15. No, ito yung atin pong ginamit na text. So buksan natin ang mga Bible natin. Hinalimbawa ng Panginoon ng kanyang sarili bilang isang vine, no, isang puno ng vine, ubas. At tayo po mga branches, mga sanga. At ang kanyang tatay daw ang husbandman, siya yung nag-aalaga, no? At alam natin na ang relation ng natural na puno, ang branches, reliant siya sa nutrients na ibinibigay ng puno na galing sa ugat. Kaya ang sabi ng Panginoon, kung tayo daw ay hiwalay sa Kanya, hindi tayo magbubunga, mga kapatid. At kapag tayo ay nagbunga, ay pinipurge tayo. Yung purging sa natural na kalagayan sa puno, masakit yan kasi inaalis mo yung parang kinakaliskisan mo yung mga puno, inaalis mo yung mga sagabal para siya po ay hindi maging fruitful. So, sa isang Kristiyano, the more na tayo ay nagiging fruitful na Christian, the trials gets heavier. Yan yung mabigat dyan, ano? The trial gets heavier. Huwag ninyong imimiss this coming Sunday, no? Meron tayong part 2 ng What's in Your Hands and you will hear something na medyo masarap pa, mga kapatid. No? Mayroon akong gustong i-share sa inyo this coming Sunday, no? Na part nung message natin nung Sunday, but I failed to give emphasis on that. So, abangan ninyo sa Sunday, mga kapatid. Alright. So, dito tayo sa John 15. Basahin natin sa verse 6. No? If a man abide not in me, he is cast forth as a branch and is withered. And men gathered and cast them into the fire and they are burned. Pagpalain ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Now, hindi tayo naniniwala sa losing salvation. At pinaliwanag ko na po ito, no, na ano po ang reason kung bakit hindi nagiging fruitful ang isang Christian. If you live a carnal life, and therefore, hindi ka magbubunga, mga kapatid, no? Kahit ikaw daw ay parte ng puno, mga kapatid, no? Pwede ka palang maging unfruitful branch, mga kapatid, no? Parang hindi ko lubos maisip yun, ano? Buhay yung puno, pero pwedeng yung isang parte ng sanga ay patay, no? Walang pakinabang. At ang sabi doon, pag ganun daw yung kalagayan ng sanga,
siya'y pinuputol at cast into the fire and they are burned. Now yung fire po dito at saka burning, hindi po yan impyerno. No? So kung tayo ay nilalarawan sa isang branch, yung pagputol dito mga kapatid ay buhay pa po yung tao. Hindi ka naman pwedeng i-impyerno kung buhay ka. So ano yung fire at saka yung burning? No? Pag ang isang believer ay na-detach sa Panginoon, no mga kapatid, at siya po ay nawalay sa Panginoong Diyos. Pag binasa ninyo yung Ezekiel 37, yun ang aking online Bible study kagabi, nang ang Israel were scattered. Ano ang naging itsura nila? Hindi lang sila buto, sila ay naging dried bones. No? Naging tuyong mga buto, mga kapatid. No? So, pag hiwalay ang isang tao sa Diyos, mga kapatid, at wala siyang spiritual sustenance, siya po ay makakaranas ng spiritual dryness, mga kapatid. Kahit na mag-post pa yan na parang masaya yan, hindi totoo yun kung siya ay elect. Pag ang isang tao ay elect or predestined, mga kapatid, meron sa kaloob-looban yan na emptiness. Hindi niya pwedeng lokohin ang sarili niya, mga kapatid. So kahit na sabihin niyang masaya kami sa sanlibutan, hindi totoo yun. Pagkahiwa-hiwalay na sila ng kaibigan niya at mag-isa na lang sa kwarto niya, mga kapatid, at ang tao na yan ay may banal pang espiritu, babagabagi niya ng Panginoon. Amen? Hallelujah. So, pag ikaw ay na-cut off, no, you're chopped off from the branch, mga kapatid, or from the tree, and you are cast into the fire, and you are burned, hindi po yan susunugin ka sa impyerno, mga kapatid. Ano yung mabiburn sa'yo? No, balikan natin yung 1 Corinthians na binasa natin. What will be burned sa buhay mo? No? So dito tayo sa 1 Corinthians chapter 3, verse 12. Ang sabi dito, if any man build upon this foundation gold, silver, precious stones, wood, hay, stubble. So merong materials na pwedeng masunog, merong materials na hindi pwedeng masunog. Okay? Yung pwedeng masunog, yan yung mga carnal works natin. At yung hindi pwedeng masunog, yan yung ating mga works that will be rewarded. Okay? Yan yung mga gawa natin na pwedeng gantimpalaan tayo. Sa verse 13, every man's work shall be made manifest. Mahahayag daw, for the day shall declare it, because it shall be revealed by fire, and the fire shall try every man's work of what sort it is. If any man's work which he hath built thereupon abide, he shall receive a reward. If any man's work shall be burned, he shall suffer loss, but he himself shall be saved, yet so as by fire. Ano ibig sabihin ng as by fire, mga kapatid? No? Kung ang isang mananampalataya ay matigas ang ulo, no? Talagang he lives or she lives a carnal life, mga kapatid, dadaan siya sa isang buhay na punong-puno ng kapighatian. Kung tawagin yan ay outer darkness or a life that is so miserable. Pero ang tanong, maliligtas pa ba yan, Pastor? Yes. Pero ang buhay niya ay hindi kaaya-aya. Ibig sabihin ay punong-puno ng kapighatian. Yun yung judgment ng Diyos sa kanya eh. He will be judged. He will live a life under judgment. Sino ang pwede kong ihalimbawa dyan? Si Haring Saul. Di ba? When King Saul disobeyed God, as I mentioned last Sunday, from the anointing of the Lord, ang pumalit, yung tormenting spirit. Di ba? All the days of his life, he was tormented. Tama? Pero ang tanong, si Saul ba'y ligtas? Opo. Di ba? Nung pumunta siya sa isang mangkukulam or sorcerer sa Endor
para tawagin si Samuel. No? So napabalik yung espiritu ni Samuel, nagalit pa nga si Samuel, sabi niya, nananahimik na ako, inistorbo mo pa ako. No? Wala naman siya kasing ibang pinaniniwalaan na makapagsasabi sa kanya ng mga payong maganda kung hindi si Samuel. Sabi ni Samuel, bukas kasama na kita dito. Ibig sabihin, mamamatay ka na bukas at kung saan ako naroon, kasama kita. Ibig sabihin, ligtas si King Saul. Amen po? Hallelujah. So kung ang isang believer will die under judgment, ligtas yan. Pero kung ang isang tao'y namatay ng hindi nahatulan ng Panginoon, questionable. Why? Because to whom God loveth, He chasteneth. Ang pinakaultimong palo ng Diyos sa'yo, kung matigas ang ulo mo, kukunin ka na lang ng Diyos. Kung ayaw mong magpasaway, kung ayaw mong magpapigil sa kasalanan, pauuwiin ka na lang ng Panginoon. Basahin natin sa 1 Corinthians chapter 5. Merong ganitong situation. Alam naman ninyo ito, di ba? Yung nagkasala ng fornication or adultery. Inasawa niya yung asawa ng tatay niya, stepmother niya, no? So basahin natin sa chapter 5, verse 4 tayo. In the name of our Lord Jesus Christ, when you are gathered together in my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver, yung nakasala na yan, such an one to Satan for the destruction of the flesh. Di ba? That the spirit may be saved in the day of the Lord. Okay, ganito po paliliwanag ko sa inyo. Tayo lahat, meron tayong iba't ibang uri ng nakaraan. Iba't ibang uri ng kasalanan. Iba't ibang uri ng kadiliman. Iba't ibang uri ng degree ng kasamaan na pinanggalingan natin. Itong mga batang ito, lumaking sa Christian life, wala silang alam sa buhay ng sanlibutan, tama? At hindi naman pare-parehas yung degree ng mga bisyo, kasalanan, na kung saan tayo'y naglangoy-langoy nung tayo nasa sanlibutan. Di ba? Merong dating hardcore na drug addict, hardcore na gambler, hardcore na alcoholic, hardcore na babaero, lalakero, hardcore na gambler. Pastor, sabi ng Bible, if anyone is in Christ, he is a new creation. Tama. Pero hindi ibig sabihin na kapag ikaw ay nag-born again, iiwanan ka na ni Satanas. Hindi po. Yung multo ng kahapon mo, hindi yan mawawala. Hahabulin ka niyan at gusto ka niyang pabalikin sa dati mong buhay. Kaya yan ang struggle. Nakuha mo? Ngayon, kung ayaw mong magpadisiplina sa Diyos, bibigay ka dyan. Babalikan mo yung dating buhay mo. No? Kasi, nandito pa tayo sa katawang ito At minsan, pagka ikaw caught off guard, no? May mga multo ng kahapon, yung mga good time ng kahapon, naririminis mo yan Tapos parang naiisip mong, ang sarap uling balikan Nagbabalik tanaw ka sa nakaraan mo, mga kapatid. So yun yung multo ng kahapon na kapag hindi ka nakapagbantay, it will haunt you and will bring you back to your old life. Di ba ganun ang ginawa ni Pharaoh? Hinabol niya ang bayang Israel, gusto niyang pabalikin uli sa Egypt. He did not just let them go freely without desiring to bring them back to slavery. Mga kapatid, so ganon ang sistema ni Satanas, mga kapatid. So kung ang isang believer ay hindi magpapadisiplina sa Diyos, kasi ito talaga yung kaaway natin Our enemy is not your brothers and sisters in the Lord. Your enemy is yourself, your carnal desire. Yan ang kaaway natin, mga kapatid. Di ba? Amen po. Bakit hirap kang magpatawad? Ma-pride ka Di ba? Bakit hirap kang umibig sa taong nag-aalimura sa'yo? Kasi nga ma-pride ka.
Alam nyo yung love your enemy, hindi yun mahirap gawin. Kasi pag naintindihan mo, ang ibig sabihin ng love your enemy, hindi yung yayakapin mo siya, hindi yung hinahalik-halikan mo. The meaning of love your enemy, mga kapatid, is you release yourself from hatred. Yun ang meaning nun. Nire-release mo yung sarili mo sa hatred, mga kapatid, at ang namumutawi sa iyo ay compassion, yun ang ibinabato mo sa taong galit sa iyo, kasi whatever you throw will come back to you. You are actually doing yourself a favor. Amen? Hindi yan yung plastika na, hello, hindi ganon, mga kapatid. Ayaw mong mamuhay sa kapaitan. Amen po? You rise above that kind of a feeling. So, yung mga bagay na yan, mga kapatid, yan ang struggle natin. So, may mga believer, dahil ang kanilang nakaraan ay masyadong madilim, no? Kailangan alam natin kung masyadong madilim ang buhay natin, mentras tayong lalong kumapit sa Panginoon. Mentras tayong dapat prayerful, mentras tayong dapat fastingful, mentras tayong dapat Bible reader, mayroon kang spiritual workout, hindi mo nakakalimutan ng devotion mo, mga kapatid. Alam mong disiplinahin yung laman mo. Brothers and sisters, nag-a-attend ka ng gawain ng Panginoon para ang lumalakas sa iyo yung spiritual man mo. Nagdi-deplete yung desire ng iyong laman, mga kapatid. Pero kung matigas ang ulam mo, diba? Ayaw mong magpasaway, ayaw mong magpadisiplina, your flesh will control you. Kaya nga sabi ni Paul sa Romans, to whom you submit, that's your master. Whether the works of righteousness or works of unrighteousness. To whom you submit yourself. Ang decision ay nasa iyo. Kasi ang free will, nasa iyo yan eh. Di ba? Kung kanino mo gustong ipagamit itong instrument ng katawan mo, mga kapatid. So yung meaning ng John, mga kapatid, na burning, hindi yun impyerno. It's the judgment of God sa tao na kung saan ay hindi nagbubunga. Amen? Alright. Ngayon, kung pinalo ka ng Panginoon and then nagising ka sa pagdidisiplina ng Diyos, nagbago ka, di meron ka pang chance na mag-build ng reward mo. Tama? Okay, kaya kailangan alam natin. Yung iba kasi pinapalo na, hindi pa nila naintindihan yung chastening ng Panginoon eh. Ang kanilang response sa chastening ng Panginoon ay parang nagagalit pa sa Diyos. Halimbawa ito, no? Ang issue mo ay humility. For example, or ang issue mo, dahil marami kang pera noon, medyo mataas ka masyado kang lofty. Aalisin mo na ng Diyos yung salapi mo kasi yan ang instrument na nagiging masyado kang mayabang. Diba? Aalisin mo na ng Diyos yun, mga kapatid, para matuto ka mag-humble down. Now, you have two ways of responding to the chastening of God. Ano po yun? Mga kapatid, pwede kang magkaroon ng resentment, pwede kang magkaroon ng masamang pakiramdam sa Diyos at hindi mo maiintindihan kung bakit niya kailangan gawin sa buhay mo yon, mga kapatid, di mo alam na tinuturuan ka ng Diyos magpakumbaba. Ngayon, kung naturuan ka ng Diyos magpakumbaba, kaya ba niyang ibalik yung kinuha niya sa iyo more than what was taken away from you? You understand me? So, iba-iba yung paraan, iba-iba yung training, kaya kailangan sensitibo tayo. Lord, bakit ako nandito sa kalagayang ito ngayon? Ano yung problema ko? So, kailangan you have to examine yourself. And we have to be honest to ourselves kung ano yung issue natin sa sarili natin. Before you start pointing your fingers to other, try to mirror yourself. Lord, saan ako nagkamali? Ano yung gusto mong ayusin sa buhay ko? Kasi ang normal reaction natin, pag nandun tayo sa baba, we easily point our fingers and start blaming others instead of really examining why are you in that condition. Amen? Yun po yung dapat nating maintindihan, mga kapatid. Hallelujah. Alright, so balik tayo sa John 15. Are you following me? Alright. Hallelujah. So dito tayo sa verse 7. If you abide in me,
and my words abide in you. Okay? So yung closeness mo sa Panginoon is when you abide. Ano yung ibig sabihin ng abide? Nakadikit lang? Hindi. Ang meaning ng abide, you do it. You are a doer of the word. Tagapaggawa ng salita. Mga kapatid, whatever you ask, it shall be done unto you. Yan ang kapalit, oh. Amen po? Ang regalo pala ng Panginoon kapag tayo ay obedient, whatever you ask will be given to you. Walang pinagkaiba yan sa isang anak na mabait, masunurin sa magulang. Mahirap tumanggi sa request ng isang anak kapag siya'y ubod ng bait, ubod ng obedient sa magulang. Ang magulang mismo gagawa ng paraan para yung hinihingi ng kanyang anak, maibigay niya. Minsan nga, matigas na yung ulo ng anak. Pagka naglambing sa magulang, napagbibigyan pa eh. Yung pa kayang sobrang bait. Amen po ba tayo? Di ba, mga kapatid? Alright. Whatever you ask, so you need to ask. Amen po? And it shall be done unto you. Verse 8. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit. So naluluwalhati pala ang Panginoong Diyos kapag tayo ay nagkakaroon ng bunga. Eh sino ba naman ang magsasaka na hindi matutuwa kung yung kanyang tinanim may bunga? Di ba? That's a natural reaction of a farmer na yung kanyang itinanim, mga kapatid, yung kanyang pinaghirapan is now showing the result by the fruits, mga kapatid. No? Herein is my Father glorified, that you bear much. Hindi lang you bear fruit, you bear much. More. Amen po. Kung sa salitang Tagalog, hitik na hitik sa bunga. Amen po. Hallelujah. Mabungang mabunga. Hindi lang basta nagbunga. Mga kapatid, very fruitful. No? Yan po yung masarap na mananampalataya. Kaya nga sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos, hindi sa ako'y nasa pangangailangan, sabi ni Paul, kung hindi masaya akong nakikita yung bunga ng aking pinagpagalan sa inyo, sabi ni Paul, mga kapatid. Amen? Hallelujah. So dito po, ang sabi ng Panginoon, ang naluluwalhati daw kapag ang mananampalataya ay maraming bunga ang kanyang Ama. Amen? So ang desire ng bawat Christian, walang pinagkaiba yan sa isang mabuting anak. No, 'di ba pag tumanggap siya ng diploma, tinatawag yung tatay niya, yung nanay niya doon sa entablado. Because the diploma is a way of showing to the parents yung gratitude. 'Di ba? You share the glory to your parents na kahit ikaw yung tumanggap ng diploma, pero sila yung naghirap para mapaaral ka, mga kapatid, and therefore you are sharing, ibinibigay mo, no, you're recognizing their labor para sa inyo ito, mama, papa. Diba? You want them to be proud of your accomplishment. Are you following me? Diba? So ganun din ang Diyos, mga kapatid. Pag nagbubunga tayo, no, sasabihin ng mga tao, yan, tunay na Kristiyano talaga yan. Hindi tumanggap ng maleta yan. Diba? Tunay na Kristiyano yan, mga kapatid. Hindi Kristyanuhan lang. Di ba? Totoo yan na mananampalataya. Alright. Herein is my Father glorified, that you bear much fruit. So shall you be my disciples. So ang ebidensya pala na ikaw ay disipulo ni Kristo pag may bunga ka. Hindi sinabing you will be my disciple kung ikaw ay miracle worker. Hindi sinasabing you shall be my disciple kung super millionaire ka. Hindi. Ang katibayang ikaw ay mananampalataya at disipulo ni Kristo kung nakikita ang buhay ni Kristo sa atin. If Jesus Christ and the nature of Christ are expressed in your life, that is the evidence
that you are the disciples of Christ. You follow me? So ang ebidensya, kailangan may ebidensya. Hindi pwedeng wala. Ano ang katibayan na ikaw nga ay disipulo ng ating Panginoon? Brothers and sisters, you bear much fruit. Hallelujah. Verse 9, as the Father have loved me, so I have loved you. Continue ye in my love. Alam mo kung ano yung love na yan? Ng ating Panginoon. Basahin natin sa Ephesians. Hindi yan yung love na eros, Yan ay agapo o agapaw o agape. Ephesians chapter 5. Palagi nating binabalik-balikan nito Ephesians 5:25. Ito yung continue ye in my love. Husband, love your wives, even as Christ loved the church and gave himself for it. So what kind of love is this? It is the giving of oneself. Mga kapatid, you understand kung ano ang uri ng pag-ibig na mayroon si Kristo, mga kapatid, and that is when Christ gave himself for the church. Ang tanong, ang sabi ng Panginoon, magpatuloy kayo sa ganyang uri ng pag-ibig. Anong uri ng pag-ibig? The giving of yourself. To whom? To Christ. Kasi ibinigay niya yung buhay niya sa iyo, ikaw, ibigay mo rin yung buhay mo sa Kanya. Amen. Continue ye in my love. Kay kanino ba tayo nakipag-inlaban? Sa mundo o kay Kristo? Sa Kanya. Ang gusto ng Panginoon, patuloy tayong maging faithful sa ating love relationship sa Panginoon. Alam nyo ba dito sa Matthew chapter 7, mga kapatid, ng tanggihan ng Panginoon, yung mga bulaang propeta. Pakinggan ninyo ito. Sa Matthew 7:21. Basahin natin. Not everyone that saith unto me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven, but he that doeth, kita mo? Doeth the will of my Father which is in heaven. Are they not doing the will of the Father? They claim to perform miracles. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name? And in your name cast out devils? And in your name done many wonderful works? Hindi ba yan ang gusto ng Panginoon? Hindi pala Amen po? And then I will profess unto them, I never knew. Alam mo kung anong meaning ng new? Punta tayo ng Genesis. Genesis chapter 4. Verse 1. Anong sabi dyan? Genesis 4:1. And Adam knew Eve, his wife. Anong ibig sabihin ng Adam knew Eve? Hello Eve, how are you? Nice to meet you. Ganun ba yung new doon? Hindi. Ang new na yan, ang meaning niya na nagkaroon ng relationship. Union. Amen po? Physical union. In a vulgar word, sexual relationship. Intimacy. Dahil nung makilala ni Adan or nagkaroon sila ng physical intimacy, nagbunga kay Cain at saka kay Abel. So anong ibig sabihin ng Panginoon? I never knew you. Hindi ko kayo kilala bilang bride ko. Wala akong relationship sa inyo. Hindi yung hindi sila kilala ng Panginoon as an individual. Wala siyang intimacy sa kanila. You understand me, church? At pag wala kang intimacy sa Panginoon, hindi mo alam ang sikreto ng kasintahan mo. Kaya nga yung love letter ng Panginoon sa Book of Revelation, hindi yan maiintindihan ng mga tao na sumusunod sa Kanya for the perks
of following Christ, not because they have an intimacy with Jesus Christ. Hindi nila alam yung mga sikreto ng boyfriend nila eh. Amen po? Hindi rin nire-reveal ng Panginoon ang kanyang sikreto. Bakit? Wala akong relationship sa inyo eh. Amen po? Do you understand me? Praise the Lord. Alright, so balikan natin ng John. Mga kapatid, marami palang meaning yan, ano? So continue ye in my love, amen? So you have a loved affair with Jesus Christ. Kaya nga ang illustration sa Ephesians 5, yung husband and wife, si Kristo ang ating husband, we are the wife of Christ. Tama hindi? According to Revelation 19, his wife hath made herself ready. Kaya huwag kang salawahan. Di ba? Hindi pwedeng meron ka ng relationship, nanliligaw ka pa o nagpapaligaw ka pa. Hindi pwede yon. Kung may relasyon ka kay Kristo, dinidiligan mo yung relasyon mo. Amen? Hindi pwedeng yung habang tumatagal ka nakikipagrelasyon, lumalamya ka. Di ba? Yung nanlalamig ka. Di ba? Sa una ka lang. Pero habang nagtatagal na, wala na, nagiging dry ka na. Mga kapatid, hindi dapat ganon. Dapat habang tumatanda at tumatagal ang relasyon mo sa ating Panginoon, lalong nagiging masarap. Lalong nagiging close. Lalong nagkakaroon ng mas intimacy, mga kapatid. Because the more you live with each other, the more you know each other. Tama? Hallelujah. You get to know each other even more. No? Hallelujah. May sinasabi ako, don't just prepare for wedding. Prepare for marriage. Because your wedding will not determine the success of your marriage. Mga kapatid, kailangan alam mo kung ano yung pinapasok mo. Amen? Ay, ganito pala yung inasawa ko. Eh, hindi mo inimbestigahan muna eh. Di ba? Kaya nga may utos ang Biblia eh. Subukin mo lahat ng espiritu. Huwag kang sagot ng sagot sa lahat ng nanliligaw sa iyo. Amen. Dahil ang demonyo nanliligaw din. Tama hindi? O, ayan. Diba? Kaya nga may alok eh. Pagka ikaw ay sumamba sa akin ng wika, sa iyo lahat yan. O, di ba ganun ngayon? Diba? Amen po? O, ang ligawan ngayon, material na lang. Pag ako'y sinagot mo, naku, paliligayahin kita, bibigay ko lahat ng gusto mo. Eh, ang sa Panginoon, hindi ganun manligaw eh. Pag sinagot mo ako, krus ang pasanin mo. Sa demonyo naman, pag sinagot mo ako, sa iyo lahat ang kayamanan ng mundo. O, saan ka? Dalawang uri ng alok yan. Yung isa ang alok, pagka sinagot mo siya, mga kapatid, hirap at sakit. E sa natural na kaisipan, walang may gusto nun eh. Tama? Pero ang Satanas, sabi niya, pag sinagot mo yung panliligaw ko sa iyo, you will have all the kingdoms of the world. Well, maybe in this lifetime, but in the afterlife, you will suffer. Amen po? So, iba yan, mga kapatid. Alright. Verse 10. Tapusin natin ito ngayong gabi. Okay, mainip. Maganda itong pinag-usapan natin. If you keep my commandments, to keep is not just to, alam mo yung keep? Tinago? Hindi. To keep is to obey. To keep is to activate. To keep is to live. To keep is to realize. Di ba? Mapangyari mo ang utos ng Panginoon. If you keep my commandments, you shall abide in my love. Even as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Pwede bang yung mag-asawa one-sided love affair? Kung ano lang yung gusto ng babae, yun lang ang nangyayari. Pero yung gusto ng lalaki, hindi nangyayari. Hindi pwede yun, tama? Amen po? That's not gonna be a good relationship. Ha?
Kasi parehas kayong may gusto eh. This is a relationship, mga kapatid. So dito po ang sabi ng Panginoon, if you abide in my love, so you have a relationship, mga kapatid, with Jesus Christ, you will fulfill His commandments. As He abide in the love of His Father and fulfilled all the commandments of the Father. Ano ang naging ending ng fulfillment ng utos ng Diyos kay Kristo? Kamatayan. Tama? The ending of Him fulfilling the Father's commandments is His death on the cross. Mga kapatid. Kaya sa buhay natin may mamamatay din. Hindi naman pwedeng parehas na mabuhay yung buhay mo sa mundo, buhay mo kay Kristo. Hindi pwedeng magsabay yun. May mamamatay dyan eh. Tama hindi? Your old life should die and then the life of Christ should stay. Hindi pwedeng parehas na mabuhay yan, mga kapatid. Are you following me? Amen po? Hallelujah. So when you follow the will of God, mga kapatid, talagang may transformation. Hindi pwedeng naglilingkod ka, hindi pwedeng Kristiyano ka, walang nagbabago sa buhay mo. Amen? Hindi pwede yun. Hindi naman pilit, pero natural na merong changes. Dapat nararamdaman mo yun. Kung palamura ka, nababawasan hanggang mawala. Amen? Kung palamura ka din, nababawasan hanggang sa mawala. Tama po? Amen? Kung hindi ka masipag mag-church, mga kapatid, natitrain ka. Wala namang sa atin may gusto ng simbahan dati eh. Mas gusto natin ng lakwatsa, tama? Amen po? Sa church, parang, church na naman? Di ba? Parang you drag your feet going to church. Pero hindi. When you found joy, iba po yun, mga kapatid. Pag joy na yung nararamdaman, church, come on! Di ba? Hindi ka na kailangan imbitahin. Mabilis ka pa sa 4:00 pag church. Because you understand that there's nothing like being in the presence of God. Di ba? You understand na iba ang pakikinig ng salita ng Diyos. You don't find this boring because you're learning something na bubuksan ng kakaibang dimension sa iyo, mga kapatid. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 11. These things I have spoken unto you that my joy might remain in you. What is the joy of the Lord? Ano ba yung kagalakan ng Panginoon? Ano ba ang kagalakan ng Ama? Mga kapatid, basahin natin sa Hebrews chapter 12. What's that joy? Verse 2. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before Him endured the cross. What is that joy? It is the understanding. The understanding na yung kanyang pagbabayubay at pagpapakamatay sa krus ay magbubunga ng kaligtasan ng lahat ng mananampalataya. That was the joy. Kaya it transcends, yung unawa na yun transcends beyond the physical pain. Amen? Hindi na niya iniisip yung pain, mga kapatid, because what he is looking at is the result of his death. Yun yung joy. Ano yung joy? Na kahit dumadaan tayo sa pagsubok, dumadaan tayo sa maraming mga sakit at maraming mga alam mo, yung purging ng Panginoon, inaalis yung mga kinakaliskisan tayo para maging fruitful tayo. Hindi tayo nagagalit, hindi tayo nayayamot dahil naiintindihan natin ang layunin ng Diyos. It is our joy to submit ourselves sa programa ng Diyos. Amen. Amen po? Parang yung bata na pinagbabawalan ng magulang, hindi siya nagagalit. Bakit? Naiintindihan niya ba't siya binabawalan ng magulang eh? It is his joy. Bakit? Nararamdaman na ng bata na kaya siya pinagbabawalan, hindi yung bawal. Mahal siya ng kanyang magulang, kaya may bawal. Hello? Amen po?
Hindi siya nagagalit. Hindi niya sinasabing ang tatay ko at nanay ko, killjoy. Hindi. He understands the purpose of the restriction, mga kapatid. You understand me? That's the joy. Nararamdaman niya, naiintindihan niya yung programa ng tatay niya. Hindi niya tinitignan yung sarili lang niya, mga kapatid. Kaya hindi ka magkakaroon ng joy sa paglilingkod sa Panginoon if you don't understand what this life is all about. Makikipagpatintero ka sa Diyos. Kaya may mga believers na hanggang ngayon, Kristiyano na, nasa church na, hindi pa rin nila alam kung anong purpose ng buhay nila. Nagkaganong-ganon pa rin, no? Nangangapa-ngapa pa rin. Saan ba talaga ako pupunta? Punta ako dito, punta ako doon. Hindi makontento sa buhay. Wala silang, hanggang ngayon, walang direksyon yung buhay nila. Bakit? Hindi nila lubos na naiintindihan kung bakit sila iniligtas at inilagay sa gawain ng Panginoon. Hanggang ngayon, naghahagila pa rin sila ng programa nila sa buhay. Hanggang ngayon, nasa wilderness pa rin. Yan ang nakakalungkot sa maraming believer. Amen po? Hindi naman naghihirap kung saan pumupunta. Tama? Kasi hindi nila naiintindihan yung purpose eh. Ang mas mahalaga sa kanila, yung programa nila sa buhay nila. Amen. Amen po? Yun ang mahalaga sa kanila. Kailangan mangyari yung programa ko. Kailangan mangyari yung pangarap ko. Ang tanong, yung ba pangarap mo, yan ang pangarap ng Diyos para sa'yo? Are you in sync with the plan of God? Kailangan ganon. Kailangan yung plano mo naka-synchronize. It should be in sync with the plan of God. Or else, sino masusunod? Pwede mo bang labanan yung programa ng Diyos? Set na yun eh. You will find yourself in a misery. You will be wrestling with God. Makikipagbuno ka sa Diyos, hindi ka man mananalo eh. Tama? Kaya maraming believer, sa umpisa, akala mo okay, pero in the end, magkakawindang-windang yung programa nila, mga kapatid. Bakit? Hindi nila nasunod yung principle ng Panginoon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Yan ang primerang buhay natin eh. Yan ang utos sa atin. And all these things shall be added unto you. Ang problema sa mga believers, inuuna yung added. Nahuhuli yung kingdom of God saka yung righteousness. Because they don't understand. Kaya nga, huwag kayong mag-absent sa linggo, you will see something, mga kapatid. Nako, ako nga, excited ako eh. I prepared this, no? Ganun kasi, pagka pastor ka, Lunes pa lang, naghahanda ka na ng mensahe mo, mga kapatid. No? Para hindi ka nangangapa. You understand me? That your joy may be full. Sabi ng Panginoon, and what is that joy? Understanding the mind of God. As Jesus understood the mind of His Father. Pag hindi mo naintindihan yan, I'm sorry. Hindi ka magkakaroon ng tunay na joy. Naglalaway-laway ka pa rin sa mundo. Maiinggit-inggit ka pa din sa mga kamag-anak mong yumaman na ikaw hindi. Ganon yun. Diba? Ang buhay mo, ang mind mo, ganun pa rin, mundo pa rin. Diba? Buti pa sila. Hindi ka pa nagbago. Diba? Pag tinutubuan ka pa ng inggit doon sa mga kamag-anak mong umangat na sa buhay at ikaw kawawa naman ako. Ba't ako naglingkod sa Panginoon? Hindi man lang ako yumaman katulad nila. Hindi mo naintindihan ang programa ng Diyos sa buhay mo. Diba? Wala kang tunay na joy. Kasi ang joy mo, katulad lang ng joy nila. Amen. Iba yung joy natin eh. Hindi natin sila parehas. Hindi pwedeng magparehas. Kung gusto mo magparehas, huwag kang maglingkod sa Diyos, bumalikan ng mundo. Tignan natin kung saan ka pupulutin. Ganun lang yan. Mamili ka kung anong gusto mo. Hindi ka naman pinipilit ng Diyos. Gusto mo yon o doon ka. Diba? Kaya nga sabi ni Moses, choose you this day. Sabi ni Joshua kung sinong gusto niyong paglingkuran. Kasi dapat alam mo kung ano ito eh. Tama? You have to understand what this walk and life is all about. Hindi ko naman sinasabing puro kahirapan, hindi. May favor ang Panginoon. Pero hindi pwedeng magparehas tayo sa isip ng mga kapitbahay natin.
o ng mga kamag-anak natin, o ng mga kaibigan nating hindi na born again at hindi nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Or else, wala kang tunay na joy. Verse 11, these things I have spoken unto you that my joy might remain in you and that your joy might be full. Amen? The joy of the Lord is my strength. How can it be your strength kung hindi mo naiintindihan? Amen? Hallelujah. Alam niyo ba na ang tunay na kayamanan, sabi ng Book of Proverbs, the Lord will make you rich and He will add no sorrow to it. Yung tunay palang pagpapalang galing sa Diyos, walang sorrow. Bakit? Kasi hindi mo kino-compromise ang relasyon mo sa Kanya. Amen. Hindi mo ikino-compromise. Mayroong paraan ng Diyos para pagpalain ka niya without you having to compromise your faith and your relationship with God. Kaya walang sorrow. Tama? Masaya ka na naglilingkod sa Panginoon at masaya ka nakikita mo na binibiyayaan ka ng Diyos. Amen. Dahil kaya niya. More than what you think, mga kapatid. Amen po? Hallelujah. Pero, bakit iba ang training ng Diyos sa atin? Kasi bago kanya pagkatiwalaan, mga kapatid, aayusin niya muna yung karakter mo Baka mapariwara ka Di ba? Amen po? Ayusin niya muna. Bago ka mag-isip ng promotion, kailangan yung karakter mo, aayusin muna. Preparing you for that promotion na galing sa Panginoon. Or else, pagka na-promote ka, yumamang ka, baka magyabang ka lang Magkaroon ka ng pride. And therefore, uunahin ng Diyos ang karakter mo. Before the promotion, before the blessing, He will have to refine your character first. Before any blessing will come. Mga kapatid. Balik talaga kayo sa Sunday. Mabubuo ito Mga kapatid. You will see. Alright. Verse 12, this is my commandment that you should love one another as I have loved you. Again, ano yung love na pinag-uusapan natin? The giving of oneself. The kind of love that we should bestow to one another is the kind of love that Christ expressed to us. And that He gave Himself, we ought to give ourselves to each other. Amen. Hindi kita mamahalin dahil may mahuhut-hut ako sa'yo. Mamahalin kita, mga kapatid, dahil ikay kapatid ko sa Panginoon, regardless ng iyong estado sa buhay. Amen. Walang condition yan. Of course, ang condition yan, kailangan faithful tayo sa isa't isa. Pag minahal kita, huwag mong ibitire yung pagmamahal ko sa iyo. Tama? Amen po? Amen. Huwag tayo maghudas sa bawat isa. Di ba? Huwag nating ibitray. Kasi pag inibig ka ng isang kapatid, it's a matter of trust. When somebody extend love to you, hindi lang yan a feeling, it is accompanied with trust and confidence. And don't you ever betray the trust of someone, of anyone, who have extended that feeling and that concern to you. All right. Greater love hath no man than this. Ito na, binibreakdown na ng Panginoon. Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends. O, di ba? Ayan na. Inunahan ko lang ng paliwanag, pero nasa talata din pala. Di ba? Yan ang tunay na pag-ibig, sacrificial love, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. You are my friends if you do whatever I command you. Henceforth, I call you not servants. Kasi yung servants, may mga bagay na ginagawa ka sa friend mo na hindi mo ginagawa sa servants mo, di ba?
You have a special treatment with friends, tama? Iba po yung relationship. Henceforth, I call you not servants. 10 minutes, I'm gonna end. For the servant knoweth not what his Lord doeth, but I have called you my friends. For all things that I have heard of my Father, I have made known unto you. Lahat ng narinig ko sa aking Ama, ay ibinigay ko sa inyo. Kaya ang sabi ng Panginoon, a friend of a prophet will receive a prophet's reward. Kung ang kaibigan mo'y propeta, lahat ng sikreto ng propeta na kanyang narinig sa Diyos, malalaman mo. Tama? Amen po? Kaya sabi ng Panginoon, hindi ko kayo tinatawag na alipin, kundi kaibigan, sapagkat ang lahat ng aking narinig sa aking Ama, ipinahahayag ko sa inyo. Kaya maging maingat kayo sa kinakaibigan ninyo. Kailangan nyo kinakaibigan ninyo sa church. Sorry kung sasabihin ko ito. Yung kaibigan na tutulong para lumalim ang inyong relasyon sa Diyos. Amen. Kasi may mga brethren na karnal pa hanggang ngayon eh. Tama? Ngayon, kung kaibigan mo yan, kailangan mas malakas ka sa kanya. Hindi pwedeng mas malakas siya sa iyo. Or else, may i-impluensyahan ka. Kung ang kaibigan mo ay worldly Christian, nako po. Huwag kang mag-expect na you will live a holy life. Hello? Kung ganyang uri ng kaibigan mo sa simbahan. Tuturuan kanyang magsuot ng mga suot na katulad ng sanlibutan. Di ba? Hindi kanya dadalhin sa holy living. Mga kapatid. Huy, huwag kang ganyan magnamit. Baduy-baduy naman yun. Ganun yan. Prinsipyo ng mundo ang i-influensya sa'yo. Patay ka dyan. Hindi lahat ng nagtagal sa church ay lumalago, ha? Kaya nga pinag-aaralan natin ito, di ba? May mga tumagal lang pero hindi lumago. Hindi nag-mature, mga kapatid. Kaya kailangan nating mag-mature. How? That we are not just listening. We are really actualizing what we have heard. Why? Because it is for your own benefit. Dahil pag naging lifestyle mo na ito, hindi ka na mag-struggle kasi ikaw na yan eh. You and the Word is one. Katulad ng sabi ng Panginoon, I and my Father are one, then you and the Word of God will become one. Hindi ka na nag-struggle na sundin yan. It's your joy to obey the Word of God. Regardless kung anong sabi, wala na yun. Wala nang bearing yung sasabihin ng mundo sa'yo. It will not bother you anymore. You're not gonna be seeking the approval of anyone. It's not your joy. Your joy is knowing my Father is being glorified when I live His Word. Hello? Ang iyong desire, hindi na approval, acceptance ng mundo. Hindi na yon, hindi na ang validation mo sa mga tagalabas. Hindi na, wala na yon eh. Ang validation mo sa salita ng Diyos. Yan na yon, joy mo mga kapatid. Mga kapatid. Amen? Kasi pinili mo ito eh. This is the life you have chosen and therefore, wag mong lokohin ang sarili mo. Or else, you come here, you hear the Word of God, and you live a different life. What are we doing? Diba? So, when we obey the Word of God, you want to actualize it. And you're not going to seek any validation from anyone. The only validation and the only approval you seek is the approval of God. Will you be criticized? Oh, definitely. Christ was criticized. Will you be hated? Oh, most definitely you will be. Because Christ was hated. Will you be rejected? Oh, I tell you 100%. Because Christ was rejected. And He said, no servants will be above their master. If they have done this to me, you will experience the same. But you know what? I would rather taste that here and be glorified later
than be glorified now and suffer later. Di ba? So kung wise ka, kailangan alam mo kung ano yung mas maganda, mga kapatid. Eh, itong mga pagpunta natin dito, akala nyo routine ito na walang kabuluhan at walang pupunta. No. We are investing, my friends. We are actually investing. Kaya nga sabi ng Panginoon, lay not treasures that can be stolen, that will rust. The thieves will break in to steal. Amen? Hallelujah. Ito pa, kahit na tayo alam mo ang isang downside ng kayamanan, you begin to be untrusting. You begin to doubt people's relationship with you. Bakit kaya nila ako gusto? Baka dahil lang sa pera ko. Di ba? Ganon. Mag-iisip ka na nun. You become suspicious. Pero nung wala ka naman, you don't think about those things. Tama? But when you become wealthy, you start being suspicious. Baka kaya lang ako nilalapitan nito. Baka kaya lang ako kinakaibigan nito dahil marami akong pera. Di ba? Ganon. Pero nung wala ka naman, di mo naman iniisip yun. See? So you be careful, mga kapatid. Those are the things that you need to bear. Minsan, hindi ka rin nakakatulog because you're thinking about your investment. See? Amen? Hindi ka nakakatulog dahil ang dami mong iniisip kung ano-ano, mga kapatid. So, lahat yan, may kabayaran yan. Lahat yan, may pressure yan. Lahat yan, may stress. Stress-related yan, mga kapatid. Hindi yan yung ibinigay ng silver plate and that's it. No. There is a challenge behind it. So, you need the help of God. We all need the help of God. Kaya ang the best solution and the best remedy, ang best antidote for you to live a happy life, godliness with contentment, sabi ni Paul, is a great gain. Learn to be content with what you have and what God has given you. And life dedicated to God. I promise you, you will live a peaceful and a happy life. Amen. Yan ang secret ng mapayapang buhay. You learn to be content. You learn to be happy. You learn to be grateful. Pag ganyan ka, kahit na people will flaunt their new car, hindi ka nainggit. You will be happy for them, but you know your relationship with God. Because for you, that's even more valuable than all of these things put together. Amen po? Pag meron kanyan, mga kapatid, you live a happy life. Brothers and sisters, because you know, this life is nothing but a temporary journey where our goal is the beyond, the afterlife. Amen? Brothers and sisters, can we say praise the Lord? So be happy, be content, be thankful, be grateful, mga kapatid. At dalangin ko na tayo po ay everyday, kahit may mga downfall tayo, may mga misgivings tayo, may mga regrets sa buhay, pero let God orchestrate and direct our path so that you will find the meaning of true joy and peace and happiness while waiting upon the coming of the Lord. Amen? So God bless you. Let us all stand at palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, maraming salamat sa gabing ito. I pray na ang amin pong naging Bible study ay naging kapaki-pakinabang sa aking mga kapatid. I pray, Lord, na the things they have heard are beneficial and edifying. Because this is our lives. Ito ang buhay namin. Hindi namin ito pwedeng tanggihan or else we're fooling ourselves. Ito ang pinili namin at ito ang gusto naming buhay. Dahil naiintindihan namin where this walk is going to lead us. What would be the end of this journey? It's not going to be something sorrowful. The end of this journey is going to be glorious. Kaya Panginoon, dalangin ko na kaming lahat, we will begin to make a firm stand. We'll have a firm resolve sa aming buhay. What we truly want. Mga kapatid, O Lord,
Is it the world or is it you? Dalangin ko, Panginoon, na enlightening itong amin pong pinag-usapan ngayong gabi. Because apart from you, we're not gonna bear any fruits. And therefore, Father, I pray na tulungan mo kaming lahat na ma-realize namin ito, Panginoon. Salamat po, ingatan mo ang bawat isa. Ang mga uuwi pa ng malayo ay makarating sa kanilang mga tahanan ng mapayapa. Salamat po, ibinabalik namin sa iyo ang papurit kalawalatian sa tanging pangalan ni Kristo Jesus na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Good evening, church. God bless you all.